What is up mga Pamski? Good morning sa inyong lahat. Another Monday na napakasaya. Pero medyo hindi kasi may pasok na ulit ako mamayang gabi. Puyat na naman. Grabe yung weekends mga Pamski, parang walang nangyari. Parang may tipong umidlip ka lang saglit, pagdilat mo, Lunes na naman! Hey! Well anyway, we are on our way home. Kasi may binili lang ako dito sa may bagong silang. So bumili tayo ng bola by the way. Para sa kaalaman ng karamihan, ever since na nagpalit na ako ng panggilid and bumalik na ako sa kalkal natin na pulley by Sierra Speed Tech. So ever since bumalik na ako, nag-tick na lang ako sa either straight 15 or straight 16 grams na bola. Hindi na ako nagko-combination or whatsoever. Kasi dun ko na rin naman nahanap yung sweet spot ko eh. So the reason kung bakit magpapalit tayo is of course, kasama na siya sa preventive maintenance natin para sure na hindi tayo magkaroon ng problema in the future. And ma-share ko lang sa inyo mga Pamski, no? Nung mga nakaraan kasi, parang hindi ko alam kung anong trip ko sa buhay. Pero pinalitan ko yung bola natin ng kombinasyon ng 16 and 19 grams. Alayo ng agwat, no? 16 and 19. So far, based on my observation, okay naman ako sa arangkada niya. Like ito, paahon tayo mga Pamski. Okay naman ako sa arangkada niya. Pero medyo may times lang na parang nakakabitin. And parang nararamdaman ko na nasa higher gear na tayo. Medyo nahihirapan yung makina natin. Medyo lang naman, very slight. Alam nyo kung kayo matagal na talagang nagmumotor, mararamdaman nyo yan mga Pamski. Yung pagkakaiba sa performance niya, hatak, sa duluhan, mga ganung bagay. Nararamdaman nyo yan. Ako, bilang PCX owner for ilang years na rin, alam ko talaga yung sweet spot niya in terms of its performance. And nagkaroon tayo ng pagkakaiba simula nung nagpalit tayo ng combination ng 16 grams and 19. So, bumili lang ako ng bola dito kasi babalik na natin siya sa straight 16. And then, of course mga Pamski, bukod sa pagpapalit natin ng bola, ay isi-share ko sa inyo yung matagal ko nang ino-observe at bibigyan ko na rin kayo ng, I would say, a comprehensive feedback and review regarding dun sa binili natin na clutch lining. So, tong clutch lining natin mga Pamski, in-order ko pa, dito nang galing sa Manila, pero nung time na yun, nandun pa ako sa probinsya namin, sa Bacolod. Explain ko sa inyo mamaya mga Pamski kung ano yung reason, unang-una, reason kung bakit ako nagpalit ng clutch lining. Marami akong nabasang magagandang feedback. I've been using it for ilang months na. And I would say, it's about time para i-share ko sa inyo yung experience ko, yung observations. Maganda ba siya? Pangit ba siya? Kamusta ba siya? Yung performance niya? Kamusta yung kapit? Yung mga ganung bagay. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako kasi yung klase na motovlogger na kapag ako ay may pinalit na isang pyesa, most especially sa panggilid o kung saan man, hindi ko kaagad ina-upload yung review. Bakit mga Pamski? Eto, merong mga matatamaan, but I don't care. Flip nyo yan wala na akong magagawa doon. Wala na akong problema dyan. Ako lang to. This is just me. And this is what I do. And ito yung mga nagustuhan sa akin ng ibang mga subscribers natin. Karamihan sa mga subscribers natin, mga followers natin. Pag ako nagpalit ng pyesa, hindi ako kaagad-agad nagpo-post ng review or ng observation. Bakit? It takes time mga Pamski para lumabas yung optimum performance ng isang pyesa na pinalit mo. Remember, may mga specific na pyesa tayo, kagaya niyan, clutch lining at yung belt, na meron siyang tinatawag na break-in period. And ako, hindi lang break-in period yung hinahabol ko. Gusto ko talagang magamit siya ng pangmatagalan. I-observe ko yung performance niya before ako mag-share ng feedback sa inyo. So nabaklas na natin, but before ko tanggalin tong bell natin and yung other components, ayan pakita ko lang sa inyo yung bell natin, RSA Taiwan Speed Factory. Ito yung ginagamit natin ng matagal na. Bigyan ko na rin din kayo ng feedback mamaya regarding its performance. So as you can see mga Pamski, ito yung stock natin na pulley set. So pinakalkal lang natin yan sa Sierra Speed Tech and wala akong reklamo sa performance niya.
Siyempre, gloves kasi medyo mainit pa siya. Ito pala yung gusto ko ipakita sa inyo mga Pamski. Marami kasi sa mga subscribers natin and yung mga viewers natin ang nagtatanong kung meron na daw ba na mga parts made specifically for PCX 160. So far, sa pagtatanong-tanong ko at sa mga kakilala ko rin, wala pa talaga silang nahanap na mga CVT components na para sa PCX 160 except sa pulley set na meron na daw available. Nakalimutan ko lang kung ano yung brand. Ilalagay ko na lang sa comment section mga Pamski ha. Kahit itong bell na nakuha natin, as you can see, and this is for Click 150, ADV 150. So wala pa talagang pang PCX 160. Yan ang alam ko. Ngayon, kung kayo mga Pamski, meron kayong nakita na ng mga shop or may mga sellers na kayong kakilala or nadaanan nyo or kung ano man na ang mga components nila like itong bell or clutch lining, ang nakalagay talaga sa pakete ay PCX 160, then please pakishare sa lahat ng mga kakilala nyo and i-comment nyo na rin sa comment section natin para yung mga viewers natin malalaman nila. Yun pa, wrench 19 para dito sa bell. Ay, medyo madami ng mga dumi-dumi mga Pamski. 22 naman para dito sa ating pulley set. So mga Pamski, it's very important na hindi nyo binibira ng sobra-sobra kapag hinihigpitan nyo na yung mga nuts nyo dito. Kasi pag nasobrahan yan sa higpit, nasisira yung thread, nasisira itong mga to. And medyo matrabaho, magastos, at hindi maganda pag nasira yan pag nagpaparetread kayo. So doble ingat lang. Huwag lang basta bira ng bira. Okay? Check nyo na din yung kondisyon ng belt. Itong belt natin, bagong-bago pa itong mga Pamski. As in, doon ko pa to sa Bacolod binili. Wala pang 3,000 kilometers to. Ayan, bagong-bago pa. First agenda natin, of course, magpapalit tayo ng bola. Init to. Ayun. Ito mga Pamski, yung napagtripan ko nung nakaraan. So, pinag-combine natin yung 16 tapos 19. So, okay pa siya, tibay. Sa mga nagtatanong kung anong brand ng bola ang binibili ko, ito lang lagi mga Pamski, Koso. Okay, so subok ko na to. Libo-libong kilometro na ang naitakbo ng inyong mga motor. Buo pa rin yan, solid pa rin siya. Hindi siya basta-basta nasisira. Ito, ang tagal na nito. Now, bakit ako magpapalit? Nawala ko kasi yung tatlo. And since magbabalik tayo sa straight 16, bumili na lang ako ng isang set. Naiwan ko yung timbangan ko sa bahay. Pero mga Pamski, subok ko na to. 16 grams, tinimbang ko na rin. Matagal ko na itong ginagamit. Hindi naman ako nagkaroon ng problem with it. Rolling na ba? Rolling in the deep. So, mga Pamski, eto na. I'd like to show you yung ginagamit natin na clutch lining sa ngayon. Right off the bat, this is by far one of the best na clutch lining na nagamit ko dito sa PCX 160 natin. Baklasin ko na lang kaya ito para mas may pakita ko sa inyo. Wait lang, baklasin natin. And then, syempre mga Pamski, ingatan nyo rin to. So, dapat tama yung pagkakalagay nyo mamaya. So, ako, para hindi na ako nalilito, pinupwesto ko na talaga siya ng ganyan. Para pagka binalik ko, alam natin na pag ganyan talaga siya. Buti na lang binaklas natin kasi tignan nyo. Oh my G. What a dumi. So, lilinisin natin to mamaya. So, mga Pamski, ladies and gentlemen, I present to you the Daytona clutch lining. Okay, so sa pagkakaalam ko, Daytona is an Indonesian brand and ito yung ginamit natin, pinalit natin, and I've been using this for ilang months na ever since na umuwi ako ng Bacolod noong October of 2023. So, bigyan ko kayo ng feedback regarding its performance, pero before tayo mag-proceed doon, pakita ko muna sa inyo itong RS8 na clutch lining na ginagamit natin before. So, napakaganda, as you can see, pagdating sa itsura niya talaga, solid na solid, ganda. And yung pinaka-lining niya ang haba compared dito sa Daytona. Ayan, so mas mahaba siya ng ilang millimeters mga Pamski. Ang laki ng difference as in. So in terms of grip sa bell natin, itong RS8 na clutch lining natin, wala akong problema dito. Kasi lapad ba naman ng surface kapit na kapit ka agad yan sa RS8 na bell natin. And yung reason kung bakit ito, yung pinili ko is, nung binili ko to as a set, ang naging mindset ko talaga is of course compatibility.
So, itong bell kasi natin is threaded yan. Ay, may mga ngipin siya. And pamsi. And then, it's what they refer to as the linear na thread. Iba-iba kasi yung klase yung mga thread pagdating sa bell natin. Pag linear, ibig sabihin, puro dire-diretso lang yan. Pag thread type naman, yung mga ngipin, kailangan nyo imaginein yung bote ng soft drinks. Yung takip niya, ito yung bell natin. And pag thread type, ayan, as you can see, nahihigpitan mo siya. So, yun yung pinaka main difference. And saka ko na ipapaliwanag sa inyo kung bakit mas pinili ko yung linear, mas advantageous para sa akin yung linear compared sa thread type. Okay, saka ko na ipapaliwanag. Probably on a different video, mga pamsi. Okay, so ito, maganda yung kapit niya sa clutch lining na to. Now, bakit ko pinalitan? As you can see, fresh pa mga pamsi. Sariwa pa lahat yan. Okay, wala pang masyadong tama, hindi pa siya gamit na gamit, makapal pa siya. Okay, now bakit ko pinalitan? It came to a point kasi mga pamski, okay, I'm not sure kung ako lang to, pero ito, sinishare ko lang yung na-experience ko dito. Siguro wala pang 3 weeks na ginagamit ko siya. Along Commonwealth Avenue, napansin ko, sobrang tindi ng kailangang piga na gagawin mo. Sobrang mahiyaw na yung makina. Hindi pa nag-e-engage itong clutch lining natin sa bell. So, dapat kasi, since may etong center spring natin 1000 RPM to. Yung ating clutch spring naman 1000 RPM siya. That means pag naka 1000 na ikot na to, dapat nag-start na umangat ito. Nag-start na siya na bumuka, aangat na para kumapit na siya dito sa ating clutch bell. Okay? So I hope nasusundan niyo ako mga pams. Ngayon yung observation ko is ramdam ko na lagpas 1000 RPM na yung piga ko. Pero hindi pa nag-e-engage. Ang nangyayari is masyado nang mahiyaw yung makina, hindi pa rin nag-engage yung bell natin. Nasa Commonwealth ako noon, hindi siya kumakagat, so kailangan kong pigain ng matindi. So doon ako natakot. And nag-research ako, and sa tulong ng ating mga kaibigan dyan, big shout out sa idol natin na si Ikimoto. I know sir na ayaw mong binabanggit ka, pero ang dami kong natutunan sa iyo ever since elementary pa lang ako. Joke lang, hindi no elementary. Pero simula nung na-addict ako sa pagbumotor, si Ikimoto, iba pa yung pangalan ng channel niya dati. Sa kanya ako natuto talaga pagdating sa mga CVT. And nag-reach out ako sa kanya, nagtanong ako kung bakit. Ano yung nangyayari kung bakit na 1000 RPM ang center spring, 1000 RPM yung clutch spring natin, pero sobrang mahiyaw na ng motor ko, hindi pa rin nag-engage yung clutch lining sa bell. And one possible reason na sinabi niya is probably nag-overheat yung clutch lining natin. Nag-overheat and ang tendency, pag sobrang mainit na nito, ng clutch lining niyo, hindi na siya kumakapit agad. Very poor na yung grip niya. Kasi sobrang init niya na mga pamski. So, anong nangyayari? Nagsaslide na lang to. Imbes na kumagat at umikot silang dalawa, nagsaslide na lang yung clutch lining natin. That's one possible reason. So, ang ginawa natin is, out of, desperation, kasi ilang beses na siyang nangyayari sa akin, I decided na magpalit na lang ng clutch lining natin. And that's when pinalitan ko siya nitong Daytona na clutch lining natin. So ito, bigyan ko kayo ng feedback mga pamsi. Although, mas maiksi siya compared sa RS8. By the way, disclaimer lang ha, isa sa mga nasabi pala sa akin ni brother Ikimoto is may possibility na baka fake itong nabili ko. I bought this online, hindi ko na syempre babanggitin yung shop. Sa Shopee ko siya in-order. Magaganda naman yung feedback, matataas yung rating, pero may possibility na baka fake itong nabili natin. Bakit? Kasi syempre, compatible na yung dalawang yan dapat. Hindi siya basta-basta. Knowing RS8 mga pamski, matagal ko na din ginagamit itong brand na to. Knowing RS8, hindi siya basta-basta nag-overheat, hindi siya basta-basta nagsislide. Pero bakit ganun yung nangyari? And that's one possible reason. Again, don't get me wrong, hindi tayo naninira dito. Magandang brand ng RS8, it's just that baka fake itong nabili natin. Now, just to give you a little bit of information about this clutch lining mga pamski, ang material niya ay gawa sa tinatawag na Kevlar carbon. So, parang combination siya ng materials ng Kevlar and then yung carbon mismo. Ano yung advantage nun? Sa mga hindi nakakaalam or sa mga hindi naglalaro ng Counter-Strike, ang Kevlar po ay isang material na sobrang magaan, pero in terms of durability, yung tibay niya matindi. Ay, so magaan ang material na to, which is Kevlar, and may carbon din siya. So, parehas na, kumbaga yung characteristics
traits ng mga ano na yon, ng mga materials na yon is yun nga, magaan and matibay. Okay? So that's the reason kung bakit na-curious ako dito, pinili ko siya at yun yung ginagamit ko ngayon. Sa mga gusto pang malaman kung ano yung Kevlar na yan, mag-research na lang kayo sa Google, andyan lahat ng information na mahahanap nyo. You know, feedback time. As you can see mga Pamski, lapat na lapat yung lining na to sa bell natin. Okay? Buong surface niya talaga, kumakapit siya. Malalaman nyo yan kasi syempre may mga uneven surfaces or areas yung clutch lining nyo. May mapapansin kayo na parang may area na hindi napupudpod. Okay? Ibig sabihin nun, hindi pantay. Isa sa mga major observations ko dito, napakaganda ng kapit niya. Although mas maiksi siya compared to other brands, mas maiksi yung surface nitong lining na to. Napakaganda ng kapit niya mga Pamski. Now, isa din sa mga major things na na-observe ko before sa tinagal-tagal kong nagmumotor is since mataas yung RPM ng center spring natin and 1,000 din yung RPM nitong clutch spring na ginagamit natin, 1,000 siya. May mga instances na kapag ka nabibitin ka, kunwari paahon and nabibitin kayo or let's just say sobrang matraffic and kailangan mong pumiga, bumitaw, pumiga, bumitaw. So parang yung hiyaw ng motor nyo, bibira, hihinto, bibira, hihinto. I'm not sure kung nagigets nyo yung pinapaliwanag ko pero sa mga nagmumotor dyan, I know that you know kung ano yung ibig kong sabihin, okay? So, lalo na, perfect example dyan, pagpaahon. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, napaka-traffic. Sa area na to matindi yung traffic. So, may mga lugar dito na paahon siya, tapos matatraffic ka bigla, so you had to stop, and then bibira ka na naman, right? Well, maraming beses na nangyari. Ibang clutch lining pa yung ginagamit ko. Nangangamoy sunog na pagdating ko ng bahay. Actually, nandun pa lang kami sa area na paahon na yon, natatraffic kami. Maya ako bibitaw, maya piga, preno. So, syempre, dahil mataas yung RPM ng clutch lining natin at ng center spring, napepuwersa siya. So, maraming beses na talaga, as in, hindi ko na mabilang, napoprostrate na ako. Nangangamoy sunog talaga mga Pamski. And that's an indication na nag-overheat yung clutch lining and nagkakaroon ng sliding na tinatawag. So, alam nyo naman, syempre, pag ang isang bakal, nagsaslide lang siya sa isang bakal din, and definitely, sobra yung heat, mangangamoy sunog, kasi parang nag-aapoy na yan sa sobrang init mga Pamski. Now, dito sa Daytona na clutch lining, by the way, hindi po ito sponsored, just sharing with you itong bagong ginagamit natin ha. So dito, never kong naranasan yon. As in, never. Even yung misis ko, she can attest to it kasi siya yung malakas yung pang-amoy sa amin dalawa. Pag angkas ko siya, kahit ganun yung situation namin, paahon, napupuwersa talaga yung clutch lining, never namin naamoy na nasunog siya. Ganun kalupit ang performance nitong Daytona na clutch lining. Kaya, kahit maiksi lang, okay, marami din nagsabi, mga kakilala ko, even yung tropa natin na si Mako, na sabi niya, nakita niya daw, ang iksi, parang stuck lang yung haba niya. Pero, hindi ka naman mabibitin sa performance niya. So, probably because of its material. Kevlar carbon. So, magaan, matibay, at hindi siya nasusunog talaga. Hindi ko pa naranasan. And gusto ko lang i-emphasize na the reason kung bakit ngayon ko lang to binibigyan ng review is because gusto ko talagang ma-experience yung buong performance niya. Gusto ko lumabas yung full potential nito. And ito na yon mga Pamski. Oh, ito na mga Pamski. Ito, isa sa mga paahon dito sa area namin. Oh. So, bibigyan ko kayo ng example ng sinasabi ko kanina. So, bibitinin natin itong motor natin, hihinto tayo dito somewhere, tapos bibirahin natin siya. Dito ako nagkakaroon ng problema. So, bibitinin natin. Yan. Pagka paulit-ulit tayo na napupunta sa ganitong situation, yung mapapahinto tayo, sa angat na naman tayo mga Pamski. Doon ko na nasimulang, doon na simula na naaamoy namin na nasusunog na talaga yung clutch lining natin. Ang baho as in. Alam mo yung amoy na parang parang goma, pero bakal naman na nagkikiskisan. Pero yun nga, parang sunog na goma yung naaamoy natin. Okay. So ano pa nga bang masasabi ko? Nabanggit ko naman na lahat sa inyo mga Pamski, and it's up to you kung gusto nyo subukan itong clutch lining na to. Hanggang dito na lang tayo mga Pamski ha. And as always, kung ano man ang mga layunin nyo sa buhay, kung ano man ang mga trip nyo, enjoy lang tayo mga Pamski. And ride safe.